Pagkagising ko matapos akong muling mabuhay bago ang apokalipse, agad akong gumastos ng 1,000,000 piso para bumili ng isang 880 toneladang mining truck. Dahil alam ko na kapag kumalat ang radiation ng mechanical universe, lahat ng sasakyang nakapangalan sa isang tao ay magiging match exoskeleton niya, at kung gaano ito kalaki at kabigat, ganoon din kalakas. Sa nakaraan kong buhay, wala akong kahit ano, isang shared bike lang, at doon ako nadurog ng isang mechanical beast. Ngayon, may 7 araw na lang bago magsimula ang katapusan ng mundo. Kailangan kong gumawa ng isang match na hindi matitinan. Sa loob ng isang gabi, nakaipon ako ng 5,000,000 piso at kinabukasan, ginastos ko ang 4 na milyon para bilhin ang mining truck. Pero alam kong hindi pa yon sapat, kaya dinala ko ito sa black market modification shop at naglabas ng 500,000 piso para ipamodify. Nilagyan ito ng ram sa harap, steel mesh sa bintana, pinalakas ang gulong, at ginawang mobile armory ang loob. Habang ginagawa iyon, dumating si Zhang Xiao, ang taong pumatay sa akin sa nakaraan, at pinagtawanan ako, pero hindi ko siya pinansin. Ilang araw na lang, mawawala na rin siya. Nagdagdag pa ako ng 200,000 piso para mapabilis ang trabaho, at sa ikatlong araw, natapos ang Fortress Tyrant. Pagkatapos, nagload ako ng 300 toneladang diesel at mga supply, saka nagpahinga. Sa huling araw bago ang apokalipse, nagbago ang langit, at nang dumating ang sandali, sabay-sabay nagmutate ang mga sasakyan sa buong lungsod. Sa loob ng Fortress Tyrant, handa na ang system. Isang mutated bus ang sumugod sa akin, pero diretsong binangga ko ito at dinurog. Nakakuha ako ng unang resources, pero hindi pa yon sapat. Dumiretso ako sa lungsod at nakita si Zhang Xiao na nakamatch na. Sinugod niya ako, pero sa unang tama pa lang, nabasag ang sandata niya. Sa susunod na segundo, dinurog ko siya. Sunod-sunod na umatake ang ibang mechanical beasts, mula sa himpapawid at lupa, pero gamit ang autocannon, nilinis ko sila at kinuha ang kanilang mga core. Sa mundong ito, resources ang tunay na mahalaga. Sa highway, may mga tulisan na humarang, pero hindi ako huminto. Diniretso ko sila at winasak ang barricade. May ilang survivor ang sumunod sa akin, isang engineer, isang doktor, at iba pa, at pinayagan ko silang sumama basta hindi sila pabigat. Dinala ko sila sa isang underground military base. Isang makapal na pinto ang humarang, pero binangga ko ito at nabasag. Sa loob, maraming supplies, pero ang pakay ko ay ang nuclear core. Nang ma-absorb ko ito, nag-upgrade ang Fortress Tyrant sa level 3 energy, at nagkaroon ng energy shield. Biglang umatake ang isang hukbo ng mechanical rats na pinamumunuan ng mutated garbage truck. Ginamit ko ang shield at sa isang charge, pinatay ko ang kanilang pinuno. Paglabas namin, gumawa ako ng convoy at hinila ang mga sasakyan sa likod ko. Sa daan, sinalakay kami ng drone swarm, pero nilinis ko ang himpapawid gamit ang autocannon. Hindi nagtagal, isang mutated helicopter beast ang umatake, pero kahit ang rockets nito ay hindi tumagos sa shield ko, at pinasabog ko ito sa ere. Nakarating kami sa convention center at ginawa ko itong base. Sa loob ng 3 araw, naging mas organisado ang grupo, pero dumating ang Blood School Legion, isang grupo ng mga raider na gustong kunin ang sasakyan ko. Tinanggihan ko sila, at nang sumugod sila, winasak ko ang kanilang frontline gamit ang heavy weapons. Ang kanilang leader ay sumugod gamit ang isang napakalaking war machine. Nagbanggaan kami, pero sa huli, pinasabog ko ang fuel nito at dinurog siya. Tumakas ang natira. Matapos ang laban, ginawa kong lungsod ang base, Tyrant City, isang lugar na may ilaw at kapangyarihan sa gitna ng apocalypse. Lumipas ang 1 buwan at lumaki ito, pero isang araw, may napansin kaming signal mula sa dagat. Isang mutated aircraft carrier ang umaangat, isang S-class Leviathan. At napangiti ako. Dahil dito pa lang talaga nagsisimula ang lahat.